Magandang umaga, Jade and Admar. How are you, buddy? Good, good. What's up mga suki? Kumusta po? Gusto ko lang pong i-share ulit sa inyo itong interview kay Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Talaga naman po, totoo po yung mga sinasabi ni Attorney patungkol po dito sa administrasyon. Kaya gising mga kababayan. At sana naman po, pakicomment po kung ano po yung masasabi nyo sa bidyong ito ni Attorney Harold Respicio. Sana naman po lahat ng mga politiko ay matapang at ganito dapat ang gawin. Para po naman to sa atin, hindi naman po para sa isang tao lang, para po ito sa sambayanan. Ingat po tayo lagi mga suki at sana po pakicomment naman po kung ano po masasabi nyo. Panoorin nyo po hanggang sa dulo. How are you, buddy? Good, good, sir, attorney. Ayan, pag-uusapan po natin itong ang latest na pahayag po ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga sa anunsyo niya na may arrest warrant na itong si Zaldico at iba pa na may kaugnayan nga po dito sa anomalyang flood control projects. Ano bang masasabi po ninyo sa timing ng pag-release ng arrest warrant po dito kay Zaldico at iba pa? Well, at long last, BBM, mukhang may ginagawa ka kahit konti, pero napakaliit at napakalate. Sana nung una pa lang ginagawa mo na yan. Pero anyway, kung gusto mong gawin yan, gawin mo na para dalhin mo dito ang star witness ninyo at ibaon niya kayong lahat. Sina-challenge kita, BBM. Kung talagang seryoso kang arestuhin si Zaldico, arestuhin mo si Zaldico, pabayaan mo siyang mag-testify at pabayaan mo siya na idiin kayong lahat. At any rate, BBM, sangkot ka na sa lahat ng mga sinabi ni Zaldi. Pero sa tingin po ninyo, attorney, kumilos po ang Pangulo dahil sa kanyang inisyatiba, dahil sa kanyang mga aksyon na ginagawa, yung mga investigasyon na nakikita po natin, o sa pressure po ng taong bayan? Puro tong BBM administration ay naglalaro lamang sila ng damdamin ng tao. Parating pinapaikot-ikot tayo nitong mga ito eh. Nung una, ang hirap kasing sukatin ang extent ng responsibilidad ni BBM. Kasi all the while, tahimik lang siya, pero lahat ng sinisisi nila ay nasa baba. Pero at that point already, meron na siyang pananagutan kasi siya ang in charge ng buong executive department. Kaso nga lang, lumabas na yung tinuturo nila na tao na gunman na sinasabi nilang pumatay, kung so to speak, siya na rin mismo yung tinuturo, biglang nag-scramble sila at sabihin nilang hindi siya nagsasabi ng totoo, tapos ngayon arestuhin nila. Ang bottom line nito is, meron siya kasalanan in the first place sa pagiging grossly neglectful sa pag-manage niya ng executive department. And secondly, kung siya na mismo yung dinidiin ng tao na kanilang idinidiin, yan ay napakabigat na akusasyon at dapat silang managot. And number 3, yung sinasabi ng kanyang kapatid na siya ay nagdadrugs kaya hindi niya makontrol yung executive department. Lahat ito kapag pinaghalo-halo mo, hindi natin may deny ang napakabigat na responsibilidad ni BBM ngayon. Ang ginagawa nila, bumabalik sila sa dati nilang script na sinisisi lang nila yung nasa baba, binabaliwala nila yung pagturo sa kanila na siyang may kasalanan. Pero sa totoo lang, taong bayan, huwag tayong malito. Ang totoong may kasalanan nito from the very beginning ay yung tao na nagsusupervise sa kanila, yung nag-fail na mag-control sa kanilang lahat, yung itinuturo ng taong sinasabi nilang number 1 na may kasalanan at yung itinuturo, yung sinasabing first-hand account mismo ng kanyang kapatid, yun ang paniwalaan natin. Huwag tayong masyadong magpa-distract sa kanilang laro na ginagawa. Opo, naging basihan yata doon sa pag-i-issue ng arrest warrant kay Zaldico ay yung mga testimonya po ng mga dating DPWH officials para madiin po itong si Zaldico dito sa flood control anomaly. Pero si Zaldico, na siya na mismo ang nagtestimonya, hindi ho ba siya ay enough, sapat ho ba na ebidensya o basihan para po idiin din po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sapat na dahilan si Zaldico. As a matter of fact, siya yung nag-seal ng deal. In the beginning, yung tao, takot lang ang taong bayan na nahusgahan si BBM kasi walang direkta na ebidensya sa kanya. Pero kapag i-analyze mo ito, from the very beginning, may kasalanan siya talaga. Kasi ang executive function, vested lang yan sa iisang tao. And from the very beginning, lahat ng sinisisi niya ay nasa executive department. Bossing, kapag lahat ng tao na nasa executive department ay may kasalanan, hindi ba dapat ikaw ay may kasalanan din? Ngayon, yung tao na sinasabi niya na number 1 na may kasalanan, ang tinuturo, siya para yung mastermind. Di patay tayo dyan, bossing. Wala ka nang maitatanggi pa na ebidensya. Ikaw na mismo yung idinadawit, hindi mo na pwedeng i-deny yan. Parang normal yan, isang ordinaryong kaso. Kapag sinasabi natin, halimbawa sa isang murder case, meron tayong sinasabing gunman. Kapag siya yung idinidiin natin, tapos umamin yung gunman, tapos sinabi niya kung sino yung mastermind,
syempre paniniwalaan natin yung testimonya ng gunman na iyon. Ganon din dapat ang trato natin kay BBM. Hindi na natin maitanggi ang ebidensya. Lahat ay tumuturo na sa kanya. Tapos bonus pa, icing on the cake pa yung sinabi ng kanyang kapatid. Hindi natin maiwasan na siya dapat yung mag-take ng responsibility. Ngayon, tumataya siya at gusto niyang arestuhin si Zaldico. Okay, go ahead, sir. Pero alam naman niya na si Zaldico hindi uuwi dito at mahirapan silang arestuhin si Zaldico. Pero isa ito ulit na pakulo nila para kunwari ay ginagawa nila ang lahat para masolba itong problema na ito. Pero bossing, hindi mo may tatanggi na yung kasalanan ay nagawa mo na from the very beginning. Pwede bang mag-take ka na lang ng responsibility, please? Opo. At attorney, kailangan ho bang magkaroon face-to-face, so talagang personal na humarap yung mga tetestigo laban po doon sa mga inaakusahan sa kasong ito, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si dating Speaker Martin Romualdez. At kung maalala po ninyo, itong si Orly Gutesa lumabas, di ba? Nagkaroon po siya ng salaysay sa harap po ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya lang, ang nirarason po ng Ombudsman, hindi po siya personally humarap doon, kaya hindi nagiging basihan po ang kanyang naging testimonya. In an ideal world, lahat ng tao ay dapat nag-operate with utmost transparency, integrity, and honor. Ibig sabihin, kapag sila ay tinawag na humarap at magsabi ng katotohanan, humarap kayo at magsabi ng katotohanan. Dapat sila ay pumunta sa lahat ng investigasyon at panagutin. Kaso nga lang, ang katotohanan dito sa ground ay siyempre si Zaldico umiiwas na. I don't think na babalik siya sa Philippines. Kaya ang tapang-tapang ngayon ni BBM na sabi arestuhin na siya. Pero alam niya na kapag na-aresto yung tao, magsasalita yung tao against him. Pero alam naman natin yung reality na yung tao ayaw niya na magpahuli at ayaw niyang mamatay. At ganoon din yung ginagawa ng ombudsman at ganoon din yung ginagawa ng ibang branches ng government. Kino-confuse nila tayo. Dinidistract nila tayo from the real issue here, bossing. Huwag na tayong magkantsawan kung sino ang dapat mag-testify kung saan. Kung anuman ang sinabi ng mga involved na tao na itinuturo natin kasi naglalaglagan na tayong lahat. Lahat ng testimonya nila ay public, lahat yan ay admissible in evidence sa korte. Kahit sinabi lang nila yan bilang testimonya doon sa social media o kahit saan pa man, yan po ay may bigat na po at pwede nating i-appreciate yan, pwede nating i-take cognizance at pwede tayong bumuo ng kaso sa mga taong gusto nating kasuhan at ipakulong. Kaso nga lang, tayong mga Pilipino, huwag tayong magpadala masyado dito sa mga distraction na kanilang ginagawa kasi every time na naglalagdag tayo ng mabigat na pasabog laban sa totoong may kasalanan, ang parating balik nila ay mga maliliit na distraction, mga patibong po yan, huwag po nating patulan dahil kapag pinapatulan natin ang maliit, mukhang lumalaki at akala natin yun na yung main issue. Bossing, yung main issue dito ay tapos na po. In the first place, neglectful si BBM sa kanyang pag-manage ng executive department. Period. Kung sinisisi niya lahat ng nasa baba, dapat sisihin niya rin ang kanyang sarili. Number 2, yung number 1 suspect natin na tinuturo natin na may alam lahat at may kasalanan lahat, ang itinuturo na mastermind ay si BBM mismo. Tapos na po ang laban. At yun din ang sinasabi ng kapatid, first sister na si Amy Marcos, na nagbigay siya ng context kung bakit ganun umarte si BBM from the very beginning ng kanyang presidency. Bakit sobrang inadequate niya, bakit puro palpak ang desisyon niya at bakit puro corrupt ang ginawang desisyon during his administration. Meron pa ba tayong hinahanap na ebidensya? Kaya taong bayan, dapat tayong magkaisa, huwag tayong magpa-distract, magkaisa tayo sa isang mensahe na ayaw na natin na maulit muli or magpatuloy pa ang ganitong kalakihang korupsyon at tapusin natin ang logic at ang logical lamang na konklusyon dyan ay gusto na naming magpalit ng liderato dito sa aming bansa. BBM, mag-resign ka na honorably. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, attorney, ang sinasabi po ninyo, dapat, sino ho ba dapat ang magsasampa ng kaso? Ang sinasabi din po ninyo, ito bang si Senator Amy Marcos ay dapat ding magsampa ng kaso base doon sa kanyang naging pahayag laban sa kanyang kapatid at Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Huwag tayong mahulog sa patibong na sampa ng kaso dahil yung may kapangyarihan na magsampa ng kaso, ang may control dyan ay yung administrasyon, kampi nila ang DOJ, kampi nila ang ombudsman, kampi nila lahat. Kaya walang umaandar na kaso sa mga loko-lokong nadawit dito sa gulong ito. Mag-focus po tayo, taong bayan, doon sa mensahe na nagkulang bang ating presidente ng sobra? Opo, gusto nyo po bang magpatuloy pa ang korupsyon na nangyayari?
Hindi na po. So, ano ang logical next step? Ano ang gusto nung mangyari? Gusto nyo pa bang magdusa sa susunod na 3 taon? Yun po ang gusto nating maging nasa isip ng taong bayan. And for once, Filipino, please, magkaroon kayo ng self-respect. Huwag kayong magpa-distract sa mga maliliit na bagay. Harapin ninyo ang natural conclusion ng problema na ito. Harapin ninyo ang totoong tanong na kapag may korupsyon, ating tawagin, ating pansinin, at kapag ayaw natin, sabihin natin ang gusto nating mangyari. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong hakbang naman ngayon ang kaibigan niyo po dyan sa COMELEC, no? Laban dito sa mga kontraktor na pinagpapaliwanag ngayon, no? Kaugnay nga po dito sa pagbibigay ng di umano'y donasyon ng 27 mga kontraktor. Meron itong 6 na senatorial candidates, 5 party list group, 4 na kongresista, 3 gubernatorial bets, 2 vice governor, 1 councilor. Ano po masasabi niyo po rito? Kabilang ba ito sa sinasabi niyong panglilihis? Nag-unravel na po ang lahat ng kalokohan ng administrasyon na ito. Ang katotohanan po niyan ay maraming hindi tama silang ginawa from the very beginning. Minalas sila dahil na-reveal sila ngayon dito sa DPWH. Ngayon, nung nagkaturoan na at hindi na nila maiwasan ang akusasyon, sila mismo ang nagtuturoan at naglalaglagan. Nagugulat pa ba tayo sa mga expose na ito? Hindi. Gusto ba natin silang panagutin lahat? Oo. Pero dapat bang mag-focus tayo sa mga maliliit na bagay na katulad na ito at iiwas natin ang ating tingin sa malaking elepante na siyang nagkasala talaga at nag-allow ng malakihang korupsyon na ito? Hindi po. Dapat mag-focus po tayo. Lahat ng ito ay nangyari dahil incompetent ang taong nagpapatakbo ng executive department, dahil hindi niya binabantayan ng maayos, pinabayaan niyang nangurap ang lahat ng tao na nasa kanyang mga baba. Yun po ang pinapatunayan ng lahat ng mga lumalabas ngayon. At ngayon po, siya mismo ang itinuturo ng pinakamabigat na may kasalanan. At siya nasabi rin na kaya hindi niya nagagawa ang kanyang trabaho ay dahil siya ay high all the time. Meron pa ba tayong hinahanap na ebidensya? Please, mag-focus tayo on what matters. Manghingi tayo ng accountability at pagbabago. Tapusin natin yung logic piece. Hindi lang natin pwedeng sabihin, ayaw na natin ang korupsyon. Alam ko may nangyayaring korupsyon, ayaw na namin ng korupsyon, pero ayaw kong gumawa ng hakbang eh. Taong bayan, kapag alam mo na nasa isa kang abusadong relationship, kailangan at some point, protektahan mo ang sarili mo at integridad mo, makipag-break ka na kung sino man yung kasama mo. Opo, attorney, ano pong masasabi nyo dito sa recent na development? Like halimbawa, after po nang naglabas na ng arrest warrant laban dito kay dating Congressman Zaldico at iba pa, napuna ng mga netizen yung klase ng pagsisilbi ng arrest warrant na parang high-value criminal talaga, no? Yung pag-raid, no? At meron pang nagsasabi na bakit pa magsisilbi sila ng arrest warrant dito kay Congressman Zaldico na alam naman nila na nasa iba yung dagat ito. Maraming mga puna ang ating mga kababayan. Meron din akong nakita sa comment section na pinapahype lang nila para makita na seryoso, pero mga district engineers lang naman yung kanilang tinutugis dito. Wala pa yung big fishes, kumbaga, para masatisfy yung ating mga kababayan po, attorney. Isang malakihang distraction ulit yan. Alam nila na si Zaldico ay hindi magpapahuli. Dahil alam niya na kapag nahuli siya at hindi siya state witness, madadawit talaga siya. At alam nila na kapag nahuli si Zaldico ay dadawit niya talaga si BBM. Kaya in the first place, ayaw nilang huliin si Zaldico. Kaso nga lang, alam nilang hindi magpapahuli si Zaldico. Hindi uuwi sa Pilipinas si Zaldico. Kaya syempre, walang cost sa kanila, walang risk sa kanila kapag mag-put up sila ng show. Na kapag ipakita nila sa tao, kunwari ay gumagawa sila ng paraan, ginagawa nila ang lahat para to put sa justice itong si Zaldico, pero alam nila na mag-fail din yon. Siyempre, win-win sa kanila, pero wag na tayong magbulahan dito, wag tayong magpapadala. Opo, kaugnay po dito sa issue naman po kay dating Speaker Romualdez po, attorney, no? Marami ang pumupuna din sa comment section, lalo na yung kanyang sinasabi na nakahanda siya na humarap sa investigasyon, attorney. Ano pong masasabi nyo rito kung nakahanda pala siya? Bakit hindi siya humarap doon sa
Senate Blue Ribbon Committee na malaking lugar din para at least maipaliwanag niya ng husto ang kanyang panig. Itong mga to, puro salita lang walang gawa. Puro pangako na may ipapakukulong, na may kakasuhan, sisi ng sisi. Pero pagdating sa totoong aksyon, hindi naman ginagawa. In other words, binobola lang tayo nitong mga ito. Taong bayan, mga Pilipino, gising na kayo. Kasi ilang buwan na rin tayong binobola nitong mga to at dinidistract itong mga to. Tayo naman, kagat na maliliit na issue. Sinatabi ko sa inyo, itong mga maliliit na issue na ito ay sinasalang nila sa atin, hindi natin yan pag-uusapan 1 year from now. Hindi natin yan pag-uusapan 5 years from now. Wala yan sa history books. Ang matitira lang ay merong malawakang korupsyon na nangyari sa panahon ni BBM at siya ay nagkulang sa pagkontrol ng malawakang korupsyon na ito at grossly neglectful siya at yung taong may kasalanan ay siya ang itinuturo at siya ang dapat managot. Yun lamang ang matitira sa ating history books. Kaya mag-focus tayo sa main issue na meron talagang consequence sa ating kapalaran bilang mga Pilipino. Opo, attorney. Paano yan? Natatalab ho ba yung mga palawagan na mga protestang ginagawa ng taong bayan laban dito sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ang taong bayan dapat mag-isip sila ng mabuti. Every time sinasalangan sila ng pampagulo ng mga istorya, bumalik sila sa dating mensahe na ang bottom line lang nito ay nagkulang ang taong dapat managot at dapat meron ng pagbabago sa liderato ng ating bansa. At dapat magkaisa rin sila, huwag masyadong duwag pagdating sa rally at pagdating ng messaging kapag nagsasalita na kayo sa publiko. Kasi nga po, every time na nagsasalita sila, ang pinapatulan nilang issue ay yung mga issue na maliliit, hindi naman nila alam kung ano yung logical conclusion ng mga iyon. So what? Bakit hindi ka mag-focus sa main issue na meron talagang malaking kalokohan na nangyayari at ayaw mo na yan at gusto mong pagbabago? Balik ka lang idon. Huwag kang magpapaloko. Dahil kapag gusto natin ng pagbabago, tandaan natin, ang kalaban natin nito ay napakalaki. Isang malaking buhaya, isang malaking reptile, nagkakaisa sila sa kanilang layunin na nakawin ang pera ng taong bayan at iwasan tayo sa issue na ito. Napakalaki ng kanilang kapangyarihan. Hindi natin sila matatalo kapag hindi tayo nagkakaisa. Ngayon, kapag nagpapadala tayo sa kanilang paglalaro sa atin at kahit simpleng mensahe ay hindi natin masabi sa taong bayan, kahit simpleng pagkakaisa na manawagan na ayaw na namin ito at magpalit na tayo ng liderato ay hindi natin magawa. Huwag tayong umasa mga kasama, mga Pilipino, na merong mangyayari na pagbabago sa ating bansa. Kung hindi kayo nagsalita ngayon, at tayo magsalita. Dahil ang dami niyong arte. Kung anumang mga kalokohan na nangyari sa inyo na noong mga nakaraang taon at mangyayari pa for the rest of this administration, deserve niyo yan. Opo. Attorney, huli na lang, kaugnay lang po sa ibang issue. Dito po sa nakatakdang pong pagdidesisyon ng ICC sa hiling po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa kanyang interim release. Ano ho ba yung mga expectation po ninyo? It's anybody's guess, brother. Sa mga bagay na yan, hindi natin alam. Dito nga sa loob ng palasyo, walang may alam kung anong nangyayari. Kahit si BBM, ang ating presidente mismo, hindi niya alam kung anong nangyayari sa loob ng kaniyang court. So lahat tayo ay naguhulaan dito. Pero ang tanging sigurado lang sa lahat ng nangyayari ngayon ay hindi na masaya ang taong bayan sa pamamalakad ng ating bansa. Bagsak ang ating ekonomiya, bagsak lahat. Bagsak ang moral ng lahat ng politiko sa ating bansa sa loob ng Malacanang, sa loob ng Kongreso, Senado. Kahit dito sa local, lahat ng Pilipino ay hindi masaya sa lahat ng mga nangyayari. Gusto na nila na huwag na sanang maulit ito. Nakakahiya ang Pilipinas kung gusto nating ma-preserve ang ating dignidad. For once, sa lahat ng desisyon na ginagawa natin, pwede tayong magsabi ng totoo at mag-take ng responsibility. At kung ayaw na nating magdusa, sabihin natin kung anong gusto nating magyari. Alright. Attorney, siguro huling mensahe na lamang po ninyo para sa ating mga kababayan. Mga kababayan, tapangan po natin ang ating pag-isip. Alam ko po, marami sa inyo ang hindi masyadong nakapag-isip ng maayos sa sitwasyon na ito dahil ang daming panggugulo na issue na ipinepresenta ng ating gobyerno sa atin bilang palusot para lamang hindi managot ang tunay na managot sa lahat ng mga kalokohang ito. Pero alam niyo po ang sagot sa mga main questions na ipinepresenta sa inyo at ito ay: gusto niyo po ba na magpatuloy pa rin ang korupsyon na mangyari sa ating bansa? Hindi niyo po maitatanggi na niloko tayo ng napakaraming taon. Hindi niyo po maitatanggi na hindi ginawa
ng ating liderato ang dapat na pagdisiplina sa executive department para maiwasan ang lahat ng ito. Alam po natin na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi natin maitatanggi na idinadawit na siya ngayon. Mahirap pong pabulaanan iyon. At binibigyan pa tayo ng circumstantial evidence ng kanyang kapatid. Ngayon po, meron pa ba kayong natitirang dignidad sa sarili ninyo na lunukin ang lahat ng pambababoy na ginawa nila sa atin at tiisin pa rin ang ganitong klaseng relasyon sa susunod na 3 taon? Ipreserba po ninyo ang inyong self-respect. Magsalita po kayo, huwag po kayong matakot at sabihin ninyo yung logical conclusion dito sa problemang ito. Magpalit na tayo ng liderato. Thank you, Attorney, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Ingat po.